So guys, isa to sa gagawin ninyo kapag nagba-body assessment kayo. Ngayon, una itatanong natin, so, etong mga form na to, isasend namin to sa inyo. So, ito yung magiging guide ninyo para pag nakaharap kayo ng kliyente, ito yung mga itatanong ninyo. Ngayon, ang gagawin natin, so tatanungin muna natin siya kung ano yung pinaka-main concern niya. Sir, ano po ba yung pinaka-main concern natin? Madalas sa mga alay palagi yung balikat to. Balikat. Yes po. So, okay, dito, pag sinabing nga lang yung balikat niya, isusulat nyo na dito, balikat. So, may nakalagay na dito. Ngayon, sa number 2, ang nakalagay dito is location. Sir, yung balikat nyo po ba, localized lang po ba yung sakit? Yung sa may part lang o parang nararamdaman mo na bumababa? Ang ramdam ko minsan, sir, parang buong scapula yung mas... Scapula. So, parang localized lang siya. So, gaano na ito katagal, sir? Maabot na siya ng 2 months, sir. 2 months. So, lagay natin 2 months. Anong klase yung pananakit niya, sir? Meron ba tayo, nakaramdam ba tayo ng tusok-tusok? Ngalay, mabigat, parang kuryente, paninigas? Actually, sir, ngalay lang po siya. Ngalay. So, check natin yung ngalay. Okay. May mga trigger po ba, sir, na kapag ginawa natin, like pag nakaupo tayo or nakatayo, yung moyo ko gumagalaw, sumasakit po ba siya? So, ano, sir, pag inaangat lang yung balik. Pag inaangat lang. Pag inaangat. May mga movement ba siya, sir, na parang nare-relief or para siyang gumiginhawa? May like pag minasage, nakapagpahinga, in-stretch, or iniinuman ng gamot, nawawala ba siya? Pag nag-i-stretching ako, sir, nawawala talaga siya. Stretching. Pagkatapos na bumabalik siya. Mm. So, panahal. So, sir, sa nature ba sa lifestyle ba sa nature ng trabaho, nakaupo tayo o nakatayo? Palagi nakatayo, sir, eh. Tayo. Tayo sa work. Sir, may mga medical history ba tayo? Like kung may injury tayo? Wala naman. Wala naman. Okay. Sir, meron po ba tayong high blood, diabetic, or mga iniinom na gamot? Wala naman. Ngayon, guys, dito sa physical assessment, actual assessment, eto na yung kailangan nating hawakan. So, check na natin. So, dito, dadalhin na natin siya dun sa bed. Dito na natin siya paupuin. So, ito din pala guys, may nakalagay dito, observation post. So, while ini-interview ninyo siya, yung patient or yung client, dapat nakikita nyo kung may pagkakuba ba yung pagkaupo niya, uneven ba yung balikat. Dito, hindi nyo na ito itatanong tong number 1 dito sa actual assessment. Check nyo na lang, observe nyo lang anong problem. Okay, lipat tayo. Movement check na gagawin natin. So dito malalaman kung may problema yung mga spine muscle. Sir, tayo daw kayo, sir. Try nyo yung muko, pa ganito. May masakit po ba? Na-stretch lang dito, sir. So may hamstring lang. Okay. So try nyo side bend, sir, pag ganito. Wala naman. Wala naman. Kabila, Wala naman. try nyo lumiya. Ayan, may konti. May konti dyan sa may lower back. Okay, try nyo daw ikot to, sir, pag ganito. Meron ba? Wala naman. Okay, sige. Sir, tanggal muna tayo ng damit, tapos check ko lang muna yung sa may likod nyo kung may mga basas-pasas. Ngayon, nandito na tayo sa palpation. Ito yung paghahanap ng mga muscle spasm. So, ang gagawin nating scanning dito ngayon, kamay lang. So, madalas may nag-i-scan na banana lip scanning. So, isa din yung magandang way. Pero sa atin ngayon, kamay lang yung gagamitin natin. Check natin yung paa kung uneven ba, kung pantay ba o hindi. So madalas, pag hindi to pantay, pag halimbawa ito yung mahaba,
ito yung maikli, nagkakaroon ng problema itong quadratus lumborum, itong muscle na naka-attach dito sa may ribs, may muscle yan dyan. Ngayon, pag pinisil mo yan, mararamdaman nila na masakit. Pero ito kasing case na to, dahil pantay, ang madalas dito, makikita ninyo, eto namamaga tong area na to. So, masakit to pag dinidiin, nagre-react, diba? Sakit. So, ito siya, hanapin nyo lang yung part na hindi maganda yung worm niya. Madalas, dyan yung nagkakaproblema. Gaya nito, wala talaga siya. So, tapos check natin yung spine. Dito, okay naman. Okay, malalaman natin kung anong cupping ng bintusa ba, running ba, or steady lang. So guys, pag ginawa ninyo yung sa may fascia, isa to sa magandang indicator. Kailangan na pipisil ninyo yan, yung area na to. Kailangan humiwalay siya sa skin. So, goods dito. So, ito, padadaanan natin to. Pati ito. Medyo makunat siya. So, gagawin natin dito, after nanto, spasm lang, tsaka konting tightness ng fascia. So, gagawin natin dito, deep tissue massage. Tapos after nito, running cup yung sa bintusa lang. Patatakbuhan natin to mga ilang minutes. Tapos saka natin lalagyan na naka-steady lang na cupping lang. Again, tapos check natin blood pataas nito. May problema. Ayan. May masakit? Sa lower back po. Lower back. Ito. Yan dyan. Okay. Kabila. Wala naman siya. Wala naman. Okay. Harap ka daw. Face up. Taas mo to. Straight. Okay, down. Kabila. All goods. Guys, kaya natin to ginagawa kasi para alam natin kung yung muscle niya activated ba. Kasi may mga time na hindi nila kayang iangat to. So, pag naangat, ito, since naangat naman niya, so wala ganong problema to. Mag-i-start na tayo dun sa magiging session natin. So, mag-i-start na tayo dito sa muscle preparation. So, sa muscle preparation pala, tinatawag natin ito na shiatsu or dry massage lang. So, ang gagawin natin dito sa technique na to, gumagamit tayo na more on body weights. So, kagaya nito, 5 repetition pa up and down. So, ito siya. May kita nyo, pag ang diin natin, hindi tayo gumagamit ng tulak. So, pag nakalapat yung kamao natin, body weights susunod. Yung 1. Body weights ulit. Susulitin nyo lang. So, ang purpose nun, para hindi kayo mabilis mapagod. Sige, Will, subukan mo. Pangat ako.
So, dapat naglalagay ng towel dito kasi may mga time na hindi ganong flexible to. Lagi nyo tandaan, nakalock yung elbow nyo dapat para makagawa kayo ng body weights lang. Again guys, pag nanditong area, nandito yung knees. So ingatan yung area na madiin to kasi may mga time na sumasakit yung patela nila kapag naidiin yan. Okay. So itong gitna na to, ito yung sa may spine. So ito yung iiwasan ninyong madidiinan. So 5 repetition na ganitong position papunta doon pabalik. Tapos mamaya nire-reverse na naman ulit another 5 repetition yan siya. So kung bakit may bilang, para may system kayo at saka para may estimate ninyo kung ano ilang minutes matatapos siya.
Nag-start na tayo ng deep tissue massage. Again guys, ito, pwede nyo gamitin yung sarili ninyong technique dito. Alam ko may mga technique kayo kung paano nyo i-massage yan. Basta i-apply nyo lang yung body assessment at saka yung aftercare nito mamaya. So dito sa massage natin guys, ni body reset, mas gumagamit tayo ng body weights, more elbow, forearms, tsaka knuckles yung ginagamit natin dito. By the way pala guys, hindi nyo na kailangan magbilang or maglaan dito ng ilang minutes. So ang goal nyo lang dito, matanggal yung muscle spasm. Kung matanggal ninyo ng mas maaga, mas mabilis tayong matatapos. So again guys, ang binibenta natin is solution. So therapeutic massage tayo dito. Ang isa lang sa goal, matanggal yung muscle spasm. Spasm. Okay. So itong area na to, madalas nagkakaroon ng problema. Common to sa mga taong nakaupo na hindi gumagalaw. So pag yan tumigas siya, magkakaroon na tayo ng
isa sa symptoms like headache, migraine, dizziness, vertigo, pangangalay dito sa area na to, at saka laging or di kaya laging mabigat. So madalas shoulder mobility lang ang isa sa mga solusyon lang. Sa may shoulder scapula, madalas dyan ang nagkakaproblema yung muscle na levators at saka yung rhomboid. Yan yung mga madalas nagkakaproblema dyan. So mapapansin ninyo dito guys, binabalik-balikan yung pag-elbow. Kasi ang reason kasi kapag tinuloy-tuloy mo siya, nagkakaroon ng muscle guarding. So kapag nagkakaroon ng muscle guarding, tumitigas yung isang muscle. So ang ginagawa, pag tumigas, iniiwan, hanap ng ibang part, tapos binabalikan siya. Tapos wala na siyang muscle guarding. So pag nagkaroon ng muscle guarding, pinilit mo yun, doon na nangyayari yung masakit kinabukasan. Pwera na lang kapag meron tayong hino-hold ng mga 10 to 30 seconds, normal lang siya na sasakit siya. Nice. Sa mga ganitong habod guys, pag may tumalon dyan ng konti, alam niyo na ano meron spasm yun. Doon mo na siya dudurugin kagad kung saan yung part na tumatalon yung muscle.
So guys, ang gagawin natin dito, patatakbuhan muna natin to siya. Lahat ng mga so ang purpose pala nito, fascia yung target natin dito. So ang fascia, kailangan para lumuwag yung fascia, pahigop yan. So isa sa magandang gagawin, possible mga ganito, or di kaya mga guasha, bleeding. Kaya maganda din yung mga M2T blade na ginagawa nila. Tapos pag nagpapatakbo kayo guys, huwag masyadong masikip or huwag masyadong mahigpit. Kasi ang gulang natin, maangat lang yung skin niya ng konti. Tatakbuhin nyo lang. Pero kapag naka-encounter kasi to siya na tight yung area, tumitigas to siya ng kusa. Yun yung kailangan ninyong balik-balikan. Ang tanong ngayon, bakit halos lahat ng back? Kasi ang fascia kasi guys, bundle dyan, buo yan. Nakabalot yan sa buong muscle. So hanggat may fascia, pwede yung patakbuhan din na ganito din. So ang ginagawa din dito, ni-scan natin kung saan yung area may problema. Kasi once na mayroong tightness yung fascia nito, kumakapit yan. Ang gaya nito, kapit siya. Mamaya balikan natin yun. Tapos pag naka-encounter kayo, taasan natin yung intensity konti. Pag naka-encounter kayo na may mga cupping na dumidikit talaga, huwag nyo nang kunin. Hayaan nyo na lang siya doon. May kasikipan to dito. So sa cupping, madaming way tayo dito. Meron tayong traditional Chinese, yung TCM na cupping. Meron din tayo yung sa atin na cupping yung may luya. So bukas gagawin natin yun, yung may luya. Nilalagay yung luya, yung baso. Tsaka kailangan ng apoy. Ito kasi, modern na to siya. So modern Ventosa. So, pag sinabing Ventosa, ito yung mga term natin. Pag cupping, ang tawag to cupping na, yun yung international term. So, yung Ventosa natin, pag dumating, wala na. Bigyan mo sa. Pag nasa ibang bansa, cupping pa rin tawag sa mga Ventosa. Yun yung international term niya. Isa kasi pag maganda kasi guys, kapag yung fascia hindi nyo siya napansin at nagkaroon ng paninigas yan, malilimitahan yung range of motion ng muscle. So kapag nalimitahan yung range of motion ng muscle, may mga part ng muscle na maninigas na. Kakulangan ng flexibility. So pag natigas siya, dapat ang normal, nag-glide dapat yung muscle at saka may yung mga fascia at saka nerve problema. Pag hindi na yan nag-glide, doon na nagsisimula yung pananakit ng katawan. Well, abot niya ako na ibang cupping. Sa pango na to, ilagyan mo na lahat.
Isalim ito yung insertion ng quadratus lumborum. Dalawa. Kasi ito pala guys, normal sa mga naituturo sa inyo, 10 to 15 minutes. Pero pag ito ginamit ninyo, bantayan nyo lang siya. Kasi itong yung 10 to 5, yung 10 to 15 minutes, okay yun kapag yung gamit natin yung cupping ng loya, yung baso, yung humihigop ng apoy kasi controlled yun. Or di kaya naman yung sa traditional Chinese medicine yung nilalagyan ng apoy. Pero pag mga ganito, bantayan nyo lang kasi may mga time na sobrang hindi controlled yung paghihigop niya. So, maybe ito. Tingnan ito mga area na malamig. Makikita nyo kanina sa pag-i-scan natin, ito yung area na hindi maganda eh. Malamig. Tingnan nyo din yung mga walang problema kung saan bumibitaw. So, kanina, di ba dito yung area yung may malamig. So, kita nyo dito sa kabila, wala siya. Bumibitaw agad. Pero yung mga may mga problem, kumakapit. Ito. Wala talaga ito. So after ng cupping guys, pag may nakita kayo dyan, balik nyo saan, parang arm circle lang siya. So, bago ko pala malimutan sa inyo guys. So, once na nagpa-running bintusa pala kayo, excuse me. So, ang ending ninyo, pag kinuha ninyo siya, pwede dito, bago bitawan. Pwede rin dito, bitaw kayo, or pwedeng dito. So, ito yung, yun yung mga exit point nyo dapat.
pag nag-running kayo. So, kailangan ang ending nyo laging dito, dito, or dito. So, yun yung mga pinakamagandang exit point niya. Ito rin. So guys pala, pag after nyo palang magbintusan yan, so kailangan nyo palang i-massage ulit para mag-spread yung circulation niya. After ng cupping, so make sure na meron kayong massage na ginagawa dyan. Okay guys, ito lang muna. Sa atin, so daanan nyo na lang yung braso nila. Kasi ang pinaka main concern niya dito is yung likod lang. So ito lang yung nakapokus sa atin. Pero itong buong katawan pa rin, imamassage ninyo. Pero hindi na ganun ka-focus para hindi kayo gaano mapagod. So make sure na kung ano yung pinaka-concern nila, doon kayo mag-focus. Like gaya nito, itong lower back, doon yung sa pukusan talaga. So parang free or parang pang relaxing na lang itong mga ibang part ng katawan natin.
So ito pala guys, pag nagtatanggal kayo ng oil, huwag niyong punasan ng paganito. Takpan nyo lang, tapos start ulit kayo ng muscle press. So para pa rin kayo nagmamassage nang hindi nila alam na napupunas na rin kayo ng oil. So ganito dapat kayo lagi magtatanggal ng oil sa katawan mo. Hindi nila mapapansin to na tinatanggalan mo na siya ng oil. Tapos kabilaan ulit. At mga 3 balik lang, okay na yun. Body weights. Body weights. Body weights. Nakalock yung elbow ko. Tapos huwag kayo magpapakawala ng contact pag umikot kayo sa katawan. Kamay pa rin. Sa braso, piga-pigayin nyo lang. Again, pag lumipat kamay, lagi may contact sa likod. Piga. So yun na ngayon, nakikita nyo na wala siyang oil, pero hindi natin pinupunasan ng pagana na. Okay, so while magmamasad sa likod, sa lower part, so takpan nyo na to. Okay, start mo ngayon.
Okay na. So, eto guys. Tapos na tayo doon sa pagmamassage. So, malambot na ngayon yung muscle. So, ano susunod gagawin natin? Dito na papasok yung joint mobilization natin. So, mas malambot na to. Gagawin nyo lang. Start tayo dito. Ikutin nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, angat nyo lang. 1, 2, 3. So, ang purpose pag inangat natin, para hindi magdikit yung sa may ankle niya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 repetition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapila tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reverse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yung reason guys kung bakit after natin massage natin siya ginagawa, kasi wala nang muscle guarding. Tsaka naka-relax yung muscle, so mas mabilis siya may stretch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold yun ng mga 10 seconds. Happy. Good. One, 2, 3, 4. Makikita nyo yung body weight ko. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tumunta natin mag-stretch. Hold on 10 seconds. Okay. Stretching natin to. Tumutunog na. Stretching lang yun. Okay, shoulder tayo. Shoulder blade. Kamay sa ilalim. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and reverse. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, laging tensong isang kamay. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Bend down. Nice. Station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. When I stretching with about pending. So after nyo, stretching na tayo. Okay. Last tayo is head massage. Ikaw na gumawa din. Okay, huli natin is head massage. Sa head massage pala guys, huwag kayong gumamit ng oil dito guys ha. So kapag may oil yung kamay nyo, so mag-alcohol muna, ilinisan nyo muna.
masarap yung temporal area na yun pag minasage yan. So ito yung tinatawag na frontal muscle. Tapos temporal. So yan mga yan. Pag na-stress kayo, nagko-contract yan. So napakaganda kapag stress kayo, magpa-head massage kayo.
natin, natapos na tayo. So, after care nito, pagbihisin muna natin. Tsaka saan natin turuan ng mga exercise na nagiging angkop doon sa problem ng katawan ninyo. So, base muna. Ito yung magiging after care natin. So, after ng session, dapat tinatanong ninyo si client kung may mga pananakit. Sir, kumusta yung session natin? All goods lahat sa masakit. Okay. Sir, check nyo daw yung pagaliad yung kanina. May masakit yung kanina pagliad. Check nyo kung nagbabawas. Ay, wala na siya. Wala na gana. Okay, yuko daw kayo sa paganita. Check nyo. Goods. Ayos, pasabot na no. Okay, side to side. Check nyo. Mas magaan siya. Tapos mag-task rotation. Tapos pataas ako ng braso. Check nyo kung may pananakit na titira. Okay. So, ngayon, yung sa may right side, yung may problema sa may quadratus lumborum. So, ito siya. So, possible nagkaroon ng limitasyon yung galaw ng muscle gawa ng tumigas yung fascia. So, kailangan nyo na mag-take ng madaming water and then stretching pasay. Hold nyo siya ng yung mga stretching na paggilid-gilid lang. Tapos hold mo siya ng mga 30 seconds. So, pero bago kayo mag-hold, ikutin mo muna to, tapos pasay. Yun lang ang bukod dun, wala tayong iba pang nakitang problem. Pwera na lang doon sa quadratus lumborum at saka yung sa may pamamaga ng muscle. Okay guys, so again, thank you so much for watching and salamat sa mga register sa ating training course. So isa lang to sa mga video na gagawin natin and then bukas gagawa ulit tayo ng another video pero another case na naman. So then ang gagawin natin, traditional na bentosa yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng luya, yung may apoy para patakbuhin din natin. Say, thank you guys.